Pero wala akong alam kung paano siya papagalingin eh. Maliban na lang po siguro kapag si Tatay Kaloy ang tumingin. Wika ni Ben-Hur. Tama po siya. Posible pong gumaling yung asawa nyo. Aling Pasing, tutulungan po namin kayo pero sa ngayon, uunahin po muna namin yung mga kalaban. Sa tingin ko, Ben-Hur, hindi kasapi sa pangkat ng kalaban ng asawa niya. Maaaring totoong nayanggaw lang siya. Hindi napapasailalim sa kapangyarihan ni Renzo o ni Purisima. Hanapin natin yung asawa niya. Siguradong nandyan lang yan sa paligid. Tugon ni Christina. Nagpaalam sila kay Aling Pasing. Sinabing babalik na lang upang pagalingin ang asawa. Nagtanong naman si Ben-Hur kay Christina kung bakit kinakailangan pang hanapin nila ang asawa ni Pasing. Ay nako, gwapong-gwapo sa sarili, mahina naman yung kukote. Kailangan natin siyang maabisuhan para umiwas at hindi mamanipula yung isipan. Paano na lang kapag pumanig yun sa kalaban, hindi na natin siya matutulungan. Mamaya mapatay pa natin yun eh. Wika na Christina. Aba oo nga no. Diyan ako nabibilib sa'yo. Bukod sa mas pumangit yung ugali mo, tumalino ka. O, pag ikaw nagbibiro hindi ako naaasar ha. Huwag kang mananampal. Akala mo hindi malakas yan? Wika ni Ben-Hur. Banas na banas ang dalaga hanggang sa makarating sa unahan. May malaking espasyo pero mabato. Malalim ang pangpang sa gilid. Nakita na Christina na nakadapa si Ben-Hur. Tila may sinisipat ito na hindi niya malaman. Hanggang sa bigla na lang may lumundag sa harapan ni Ben-Hur. Isang malaking nilalang. Gabunan. Kaya dumipa ang antilan. Umangil at sumaglit ng tingin kay Christina. O bakit? Kailangan mo ba ng tulong ko? Sa kabila ng tensyon, hindi gumagalaw ang gabunan. Nakatayo lang ito at nakatingin sa dalawa. Hindi galit ang muka. Kalmado lang na tila may nais sabihin. Hindi ako kalaban. Naamoy ko sa inyo ang malakas na tangan. Pamilyar sa akin kung saan galing. Dito ako nakatira. Anong ginagawa niya sa lugar na to? Mapanganib. Kung hindi niyo kabisado, siguradong mapaglalaruan kayo. Wika ng gabunan at kumalma naman si Ben-Hur. Kagad na naisip na baka ito ang asawa ni Pasing. Hindi nga siya nagkamali. Sapagkat nang tanungin niya ito, kagad nagpakilala ang gabunan sa pangalang Goryo. Nagtanong pa ito kung bakit galing sila sa tahanan. Pinaliwanag naman ni Christina na nagkataon lang. Nasa kasagsagan sila ng pagkaligaw at nabasag lang ito nang matunton ang bangkay ni Manang Maria. Dahil sa malakas na poder na ginawa niya, kahit ako hindi na kayang pumasok sa amin. Kaya nandito lang ako sa labas ng lupain. Alam niyo ba, kahit malakas ang tangan, maliligaw pa rin. Katulad niyo, mabuti lumihis kayo dahil kung hindi, abutin kayo ng ilang araw sa kakaikot. Nga pala, kilala niyo yung matandang manggagaway. At saka ang pinagtataka ko, paanong nakapasok ang antilan sa loob ng isinagawang poder ni Aling Maria? Tanong ni Goryo. Kasama namin siya eh. Ang totoong pakay namin ngayon ay makausap ka. Umalis ka muna pansamantala sa lugar habang isinasagawa namin yung pagpatay kay Renzo. Pagtapos nito, aalisin natin yung yanggaw sa katawan mo. Wika na Christina. Nang marinig ito ng gabunan, tila lumiwanag ang muka at ngumiti. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo, Iya? Talagang mapapagaling mo yung nayanggaw? Pero, ganap na ang pagiging yanggaw ko. Posible ba yun? Tanong ni Goryo. Ang sinabi niya ay gagawan ito ng paraan ng ama. Basta wag lang siyang mawawalan ng pag-asa.
Sa kataga ng amang maylika, walang imposible, basta't naniniwala siya. Tumango si Goryo. Sinabi niyang maiiwan niya naman ang tahanan dahil sa poder na nakalagay. Alam niyang ligtas ang pamilya, pero hindi siya lalayo. Salip tutulong si Goryo sa mga gagawing hakbang ni Christina. Umiling ang dalaga at sinabing hindi pwede. Baka maudlot lamang ang pagpapagaling sa kanya kung sakaling sumama sa kanilang lakad. Kailangan niyo ako. Gaya ng sinabi ko, sa labas ng lupain, hindi ko tiyak ang kalagayan niyo. Hindi niyo kabisado ang lugar at kahit gaano pa kalakas ang nararamdaman kong tangan sa'yo, Iya, hindi yan uubra. Saan ba ang punta niyo? Wika ni Goryo. Nang sabihin ni Ben-Hur na pupunta sila sa kuta ni Renzo, hindi kaagad nakapagsalita si Goryo. Tila nabalisa at halatang nagdadalawang isip. Maya-maya lang, tumango ito at sinabing sasamahan niya ang dalawa. Ang katotohanan, alam niya kung nasaan ang kuta nito. Payapa naman ang lugar noon, ngunit bigla na lang nanalasa ang mga kurubo. Kasabay nito ang paghahasik ng mga gabunan. Marami sa mga kakilala ang nayanggaw upang paramihin at palakasin ang puwersa ng kalaban. Isa siya sa mga nayanggaw, pero ang ipinagtataka niya, hindi siya nagawang manipulahin na Renzo. Ito ay batay sa obserbasyon niya sa sarili, sapagkat ang mga kakilala, nagmistulang baliw. Sinasamba si Renzo, pati na rin ang isang matanda na hindi niya alam kung ano ang pangalan. Nagpapanggap lang akong kasama para maprotektahan ng pamilya ko. Sa oras na malaman ng pinuno na traidor ako, maaari may mangyari sa aking magina. Wika ni Goryo. Sa pagpapatuloy nito, nag-aagaw buhay na si Manang Marian nang makita niya na pinagkukumpulan ng mga kurubo. Nakiusap si Goryo. Sinabi niyang gagawin na lamang itong pagkain at siya na ang bahala sa bangkay. Nang iwan ng mga kurubo si Maria, kagad niya itong dinala sa tahanan. Inakala niyang karaniwang tao lang si Maria, pero magaling pala itong manggamot. Sa katunayan, pinagaling ng matanda ang sariling mga sugat. Tinulungan siya ng mag-asawa sa ginagawang proseso. Humingi ng tulong si Goryo na matulungan sila ni Maria para hindi masaktan ang pamilya sa mga uri ng kurubo at gabunang yumanggaw sa kanya. Ang sabi ni Maria, mapanganib ang ginagawang pagtulong ni Goryo dahil malalaman din ng kalaban na naroon siya sa tahanan. Kapag nangyari ito, maaaring patayin ng mga ito ang buong pamilya ni Goryo. Dagdag pa ng matanda, wala na siyang mapagpipilian. Kung aalis ay mamamatay din, at kung mananatili naman, mamamatay at madadamay pati ang pamilya ni Goryo. Nagulat siya sa ginawa nito. Naglakad paikot sa lupain habang pinapatakan ng sariling dugo ang bawat madaanan. Nang matapos ay bigla na lang itong lumuhod sa patay na kahoy at sumigaw. Ang sabi nito, walang sino mang may masamang loob na makakapasok sa lupain. Walang sino mang gabunan at mga kurubo na sakop ng kalaban ang makakabasag ng isinagawang ritual. Lahat ng mga tagalupa na may masamang loob, mamamatay. Maya-maya pa, biglang natumba si Maria at wala na itong buhay. Tinangkapang lumapit ni Goryo sa matanda, pero bigla na lang siyang nanghina. Dito napagtanto ni Goryo na ligtas na sa mga kalaban ang lugar. Ngunit maging siya, hindi na makakapasok kaya hanggang sa labas na lamang at hindi na makakauwi pa ng tahanan. Sobrang lakas ng poder. Maaaring nakapasok ako dahil hindi ako nabanggit sa ritual. At maliban pa dyan, mula simula, hindi ko naman ginamit sa kasamaan yung lakas ko eh.
Kailangan na nating puntahan ng lugar kung nasaan si Renzo. Wika ni Ben-Hur. Nagudyat ng pagtango si Goryo. Sumunod sila sa gabunan. Ang buong akala nila ay sa gubat pupunta. Pero bumaba sila ng pangpang. Nahirapan si Christina ngunit naging madali naman ito para kay Ben-Hur. Maya-maya pa, nang hindi makatiis si Ben-Hur sa sitwasyon ni Christina, hinawakan niya ang bewang nito at kinarga sa bisig. Hindi nakapagsalita si Christina. Tinitigan niya lang sa mata si Ben-Hur na abala sa pagsipat sa mahirap na daanan. Sabi ko na nga ba eh. Kunwari ka pa. Mas gusto mong yumakap sa akin kaysa dun sa likod eh. Oh, hindi ka makakibo ano? Huwag mo ako masyadong titigaan. Mamaya matunaw ako niyan eh. Wika ni Ben-Hur. Gwapo ba yan? Nakausli yung ngipin tapos may sungay? Umayos ka nga. Mamaya malaglag tayo eh. Tugon ni Christina. Huwag ka nang maiya. Hindi ka naman nagpapakarga sa iba eh. O sige nga, doon ka kay Goryo magpabuhat. Wika ni Ben-Hur. Makikita sa mukha ng dalaga ang pagpipigil. Wala siyang magawa dahil sa tarik ng lugar. Hindi sila tuluyang bumaba at sa halip. Pagkarating sa gitna ng pangpang, dito na sinabi ni Goryo na gigilid sila papunta sa mismong kuta. Dagdag pa ni Goryo, dito siya palaging dumadaan dahil mabato at hindi kayang tibagin ng mga kurubo upang gawing tirahan. Maya-maya pa huminto si Goryo. May tinuro sa unahan. Nanlaki mga mata nila Ben-Hur at Christina dahil may liwanag na tila malaking apoy na nagsisilbing tanglaw sa maraming kabayan. Nandito si Renzo, pero hindi ko alam kung kasama niya ba yung matanda. Nagkalat ang mga kurubo at mga gabunan. Ang delegado, ang Jin, dahil hindi natin nakikita. Sasanib na lang bigla sa isang nilalang. Biglang lalakas, magiging mabangis. Yan ang kinakatakutan namin. Hindi si Renzo, kung hindi ang kayang gawin ng alaga niya. Wika ni Goryo. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang mahalaga, mapatumba natin yung puno at ugat. Ito magdidikta sa mga sanga at bunga, pati na din sa mga dahon. Tugon ni Christina. Pagpalagay na nating tama ka nga. Pero anong gusto mong gawin? Anong plano? Tanong ni Ben-Hur. Alam kong nararamdaman ni Renzo na nandito na tayo. Ano pang gagawin natin pagmamasid? Hindi na tayo magmamasid. Susugod tayo at bawat masalubong, papatayin natin. Tugon ni Christina. Hilinti naman oh. Ang ganda ng muka pero hindi ginagamit yung utak. Kung ikaw ang sasalubong ayos lang, malakas ka eh. Paano kaming dalawa? Lalanggamin kami sa dami ng kalaban. Wala kaming panlaban sa kanila. Tugon ni Ben-Hur. Magsasalita ba ako kung hindi ako nag-isip? Hahanap tayo ng magandang pwesto kung saan natin sisimulan ng pagpasok sa lugar. Ako nang bahala. Huwag kayong lalayo sa akin. Nang marinig ito ni Goryo, sinabi niya na may malawak na espasyo sa unahan kung saan hindi makakapagtago ang mga kurubo. Mabato sa lugar, walang puno, paakyat at papunta sa mga kabayan. Tumango si Christina bilang pagsang-ayon. Kagad naman lumundag si Goryo. Palipat-lipat ng kinalalagyan habang nakasunod lang si Ben-Hur na buhat si Christina. Basta may tiwala ako sa'yo. Pero nag-aalala ako eh. Ngayon pa nga lang buhat na kita dahil nahihirapan ka sa pangpang. Wika ni Ben-Hur. Kung ako sa'yo, Ben-Hur, huwag ka nang magsalita. Sumunod ka na lang. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumapag na sila sa kapatagan. Tama si Goryo.
Malawak nga ang lugar. May bakas pa ng daan papunta sa mga kabayan. Aabante sana ng lakad si Goryo, ngunit nagsalita si Christina. Sandali, nakalimutan ko. Hindi ka sasali sa laban. Pumayag ako, pero hanggang sa pagturo lang sa lugar. Kung maaari, dumistansya ka na dito. Kailangan ka ng pamilya mo eh. At higit sa lahat, papagalingin ka pa ng tatay ko. Wika na Christina. Teka, paano naman kayo? Kaya ko silang kalabanin. Huwag mo akong isipin. Tugon ni Goryo. Tama si Christina, Goryo. Maiging dalawa na lang kami. Para hindi na mahati yung isip namin sa'yo. Lumayo ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Wika ni Ben-Hur. Inulit mo lang yung sinabi ko eh. Sige na, Goryo, mag-ingat ka ha. Wika ni Christina. Alinsunod sa sinabi ng dalaga, walang nagawa si Goryo. Kahit may agam-agam pa ito dahil dalawa lang si Christina at Ben-Hur. Umalis si Goryo, pero sinabing magmamasid siya sa lugar. Kung may hindi magandang mangyayari sa dalawa, mapipilitan siyang tumulong. Nang mga sandaling ito, matapos lumisan ni Goryo, nagkatinginan si Christina at Ben-Hur. Tila nagkaintindihan at mabilis na tumakbo papasok ng lugar. Kapwa nakikiramdam sa bawat gilid, harapan. Tinatanaw din ang banda kung saan may liwanag. Ilang sandali pa ay may lumabas na mga gabunan. Humarang ito sa daanan. Nakipagpalitan ng atake si Ben-Hur. Habang si Christina naman, sa bawat pag-atake ay tumutumba ang mga karap. Kapag tinatamaan alinman sa pag-atake, napapasigaw ng malakas ang nilalang. Namimilipit sa sakit ang katawan. Anak nang, napakalakas mo talaga no. Nalulukot yung katawan ng tinatamaan mo eh. Wika ni Ben-Hur. Gusto mo gawin ko din sa'yo? Ituon mo yung atensyon mo sa laban. Huwag kang tumingin sa akin. Tugon ni Christina. Habang nangyayari ang labanan, unti-unti silang lumalapit sa lugar. Hanggang sa nagsulputan na ang iba pang kurubo. Batid ng binata na naroon na sila sa lupa, kaya hindi mapagkakaila na bukod sa gabunan, lalabas na rin ang mga aswang sa lupa. Mas dumami ang kinakaharap nila. Sa tuwing nahihirapan si Ben-Hur, si Christina ang sumasalba sa kanya. Wala man lang galo si Christina. Natatamaan man ito, pero hindi napipinsala ang dalaga. Hindi naman mabilis umatake si Christina, pero sa oras na tumama, siguradong hindi na makakabangon ang kalaban. Kung tutuusin, mas mabilis pa sa kanya ang antilang si Ben-Hur. Pero ang binata, hindi nito nagagawang sabayan ng gabunan, lalo na ang kaliwat kanang kalaban. Nakakabinging pag-ungol, angil, at atungal ang maririnig sa mga kalaban matapos itong mapabagsak ng dalawa. Hindi nila tinutuluyan, pero tinatanggalan nila ng tangan ang mga ito at binabasag ni Christina. Sa hindi malamang dahilan, dumagungdong ang lupa na tila lumilindol. Akala noon ni Christina, dumating na sa wakas ang mga gawi-gawin. Ngunit iba ang lumitaw sa harapan. Mga nilalang nakawangis ng tao, pero mas malaki. May dalang malalaking sibat, itak, at ang ilan naman, may alagang hindi mawari ang itsura. Anak nang, ito na siguro yung walog eh. Lagot na. Hindi natin sila kaya, Christina. Umatras muna tayo! Wika ni Ben-Hur. Hindi kumibo si Christina. Nanlilisik ang mga mata habang hinahaplos ang mata ng agila. Dali-dali namang nilapitan ito ni Ben-Hur. Akma sanang hihilain ng binata ang dalaga, subalit nasa lubong siya ng malakas sa pagsampal.
Napasubsob na lang sa lupa ang antilan. Dumaing na tila sobrang nasaktan. Aray ko naman! Mas malakas pa yung ginawa mo kaysa sa mga kalaban eh. Kung napuruhan mo ko, pwedeng mamatay ako eh. Ang sakit ng pangako ah. Parang tumabingi. Huwag ka nang magbatigas, Christina. Umatras na muna tayo. Halika na! Wika ni Ben-Hur. Duwag ka ba? Pinasok na natin yung lugar eh. Kaya haharapin natin anuman ang magpakita. Para kang tatay ko, duwag eh. Kaya magkasundo kayong dalawa eh. Pareho kayong... Naudlot ang sasabihin ni Christina sa kadahilanang may nagpakita sa pangitain. Kasabay nito ay narinig niya ang boses ng lolo. Sobrang nagtaka ang dalaga. Sa pamamagitan ng usal na itinuro sa kanya ni Tatay Kaloy, hinaplos niya din ang mutya. Tila nabasag ang presensya ng lugar na nagmamanipula sa mga tangan. Habang nangyayari ang labanan, paulit-ulit itong isinasagawa ng dalaga. Nakita niya sa pangitain na gumagalaw ang gubat. Kakaibang liwanag na tila may mata ang mga puno. Ngayon mo lang ginamit ang tangan. Matagal nang itinuro yan ng tatay mo. Ang mata ng agila ang nagdidikta sa lahat ng mga tangan ng iyong ama. Ito din ang pusod ng kalikasan. Mas malakas ang bisa kung ikukumpara sa mutya ng batis. Tandaan mo, ang mata ng agila, ang matayog na mata ng kalikasan. Wika ng gabay. Hindi maintindihan ni Christina ang sinasabi nito. Hindi niya mahanapan ng sagot ang mga pangitain. Maya-maya pa, bigla na lang naglabasan ang mga kakaibang elemento. Ito ang mas lalong nagpatakot kay Ben-Hur. Lumitaw ito sa gilid ng binata. Mga tikbalang, kapre at mga tamawo. May mga gumol at ilang nilalang na hindi matukoy ni Ben-Hur at Christina. Sa pagkakataong ito, inakala ni Christina na kalaban ang lumitaw, kaya bahagya siyang umatras habang hila ang buhok ni Ben-Hur. Aray ko! Huwag mo kong kalad ka rin! Kaya ko namang tumayo at maglakad eh. Hindi mo na kailangang hilahin yung buhok ko. Ano naman talaga oh. Nakakainis tong dalagang to eh. Wika ni Ben-Hur. Hindi naman kumibo si Christina. Nagpatuloy lang ito sa pag-atras. O bakit? Kanina lang sinasabihan mo kung duwag ah. Ikaw naman yung umaatras ngayon. Tanong ni Ben-Hur. Oo na. Huwag ka nang magsalita. Manahimik ka na lang. Tugon ni Christina. Ngunit nang makalayo sila ng kaunti, hindi naman sila sinundan ng mga nagsilitawang nilalang. Sa halip nakatuon ang atensyon ng mga ito doon sa mga walog. Hanggang sa biglang lumapit sa kanilang dalawa ang tikbalang na may gintong buhok. Nakakakilabot ang mga mata. Nagliliwanag na tila baga. Tinawag mo kami. Anong may paglilingkod namin? Wika ng tikbalang. Nagkatinginan si Christina at Ben-Hur. Maya-maya pa biglang dumating si Tereo. Kasama nito si Guras, Huro at Tahog. Galit na galit habang nakatitig sa mga mandirigmang engkanto. Matagal kaming naglakbay sa gubat na tila walang katapusan. Hindi kami makausad. Wala ding nagawa ang mga gawi-gawin sa lakas ng enerhiyang panligaw. Pero bigla na lang nagparamdam si Christina. Nagulat kami sa presensya mo. Doon lang natukoy na mga gawi-gawin kung nasaan ka. May iba pang nilalang bukod sa amin. Wika ni Tereo. Sa wakas, tuluyan mo nang nagising ang mata ng agila. Yan ang tamang paggamit.
Ang totoo, kaya mahalaga ang mata ng agila. Bukod sa nagbibigay ito ng pambihirang lakas, ito din ang nagdidikta sa lahat ng tangan na matatagpuan sa kalikasan. Napapailalim dito ang mutya ng batis na hawak ni Kaloy. Hindi may pagkakaila na kaya mo ding utusan ng mga naninirahang nilalang sa kalikasan. Hindi ba yan napaliwanag ng tatay mo? Wika ni Kuras. Sinabi niya sa akin yung proseso, pero hindi pa ito nangyari sa kanya noon. Ang sinabi lang ni Lolo Warlito yung tungkol sa mga kataga eh. Ito din yung mga katagang ginamit ko kanina. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala eh. Sa totoo lang, lahat ng nangyari misteryo eh. Patuloy din ako nagtataka. Hindi ko alam yung isasagot sa inyo eh. Tugon ni Christina. Ang lolo mo, ikaw ang itinakda. Ikaw ang hiniling niya na magtaglay ng mata ng agila. Ikaw ang babaeng may kaluluwa ng natural na bertudes. Mga kasama, at kayong mga lamang lupa na nasa panig ng mga tao, ano pang tinitingin-tingin nyo? Simulan nyo na ang pakikitigma sa mga walog! Wika ni Guras. Sabay-sabay na kumilos ang mga nilalang. Papalapit sa mga mandirigmang walog. Tila inararo ng mga ito ang mga bato. Hanggang sa umabot sa gubat. Nabali ang lahat ng puno. Tumulong din ang iba pang lamang lupa na siyang nagpahirap sa mga walog. Dahil kahit maliliit, makulit naman ang mga ito. Mabibilis pa at tinatanggalan ng baluti ang mga walog. Ito na ang sinasabi ng iyong ama. Digmaan sa iba't ibang uri ng antas ng nilalang. Aswang sa aswang, engkanto sa engkanto, tao laban sa tao. Sa palagay ko, alam nyo na ang gagawin habang abala ang mga walog. Wika ni Tereo. Ano pa nga ba? Halika na, Benhur. Anong sinisimangot mo dyan? Hawak mo pa yung baba mo. Wika ni Christina. Bakit hindi ko hahawakan? Sinampal mo ko eh. Pati yung ipin at pangako parang natanggal eh. Mabuti na lang napigilan ko yung sarili ko eh. Kung hindi, naku talaga. Halika na nga. Wika ni Benhur sabay tayo. Sumunod ito ng lakad sa dalaga. Ay nako, pati ba naman sa ganitong sitwasyon, hindi natatapos ang pagtatalo ng dalawa? Teka, bakit hindi sumama sa pakikipaglaban ng tikbalang na may gintong buhok? Bakit sumunod kay Christina? Sandali, kung hindi ako nagkakamali, siya si Haring Giron, ang hari ng mga tikbalang. Maging ang hari ay napapasunod ng dalaga. Nakakamangha talaga ang tangan ni Warlito. Napakalakas. Kayang pasunurin ang pinakamalakas na elemento. Wika ni Tereo. Sumunod na din ang mga dagit. Namangha siya sa mga pinsalang ginawa nila Christina. Napakarami nilang napatumbang gabunan at kurubo. Patuloy na umaangil ang iba. Gumagapang ang mga ito at makikita ang pagkabali ng parte ng katawan. Samantala, naging mabilis ang kaganapan. Nakarating kagad si Benhur at Christina doon sa mga tahanan. Hindi ito pangkaraniwan sapagkat gawa ito sa bato na tila mula pa sa sinaunang tao. Marami ang nagkalat sa paligid. May malaki at maliit at merong iilang lagusan na likha ng mga kurubo. Maliwanag ang lugar sapagkat napapagitnaan nito ng apoy. Kakaiba ang baho ng paligid.
Tila tambakan ng mga patay. Pinaghalong bulok na isda, imbornal at napakapanghi. Ngunit wala namang nagpakita sa kanila. Bukod lang sa nararamdaman ni Christina na kakaibang presensya mula ito sa nag-iisang tahanan. Nasa unahan nito, hindi matukoy ng dalaga kung anong nilalang. Naramdaman din ito ni Ben-Hur at nang makitang umabante ng lakad si Christina, inabisuhan ni Ben-Hur ang dalaga na huwag magpakumpiyansa. Baka ito na si Renzo at biglain ang dalaga. Ngunit hindi nagsalita si Christina, habang si Tereo naman patuloy lang sa pagtataka kung bakit nakasunod palagi sa dalaga ang tikbalang na may gintong buhok. Maging si Ben-Hur, napakunot na rin ang muka. Kanina pa yan ah. Isang beses lang nagsalita, ngayon hindi na kumibo. Hindi ko alam kung takot ba sa mga mandirigmang walog, kaya hindi sumali sa laban. Wika ni Ben-Hur. Tandaan mo, Ben-Hur, kailanman hindi matatakot ang mga tikbalang. Siya ang haring tikbalang, si Giron. Pero maging ako nagtataka kung bakit siya sumusunod kay Christina. Marahil inutusan niya ng dalaga, hindi lang natin alam. Wika ni Tereo. Maya-maya pa huminto na si Christina sa tapat ng bahay. Nakatayo lang, pero makikitang nakahanda ang sarili sa anumang mangyayari. Akmang lalapit sana si Ben-Hur, ngunit bigla na lang may lumabas sa tahanan. Isang gabunan, ubod ng itim at hindi hamak na mas malaki. Maskulado ang itsura, makapalang balahibo at nakakakilabot. Hanggang sa nakilala ni Ben-Hur ang suot niyang tangan. Walang iba kung hindi galing kay Goryo. Gulat na gulat ang binata at kagad naisip kung kalaban nga ba si Goryo. Ngunit ramdam niya na iba ang presensya nito. Mukhang malakas ang isang yan. Umaatras ang pagkaaswang ko. Isa lang ang ibig sabihin. Natitinag ang lakas ko sa presensya ng nilalang. Wika ni Tereo. Samantalang si Christina naman, nakilala din ang suot at nagtaka ang dalaga. Hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang. Pinakiramdaman lang ang nilalang. Goryo, tama ba? Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang suot mong tangan. Pati yung palamuti mo sa kamay. Ikaw yan, Goryo. Kalaban ka? Wika ni Christina. Bigla siyang sinunggaban. Mabuti na lang nakailag ang dalaga. Tumama ang kalmot ng nilalang sa puno ng nyog. Baklas ang balat ng nyog. Halatang sobrang lakas. Nang makita ito ni Ben-Hur, napabitaw ang binata ng mabigat na salita. Mabilis na sumugod si Ben-Hur, ngunit hindi pa man siya nakakalapit. Bigla na lang siyang sinalubong ng kalaban. Tila alam nito ang gagawin niyang pag-atake. Muling umamba ng pagkalmot ang nilalang. Hindi ito napaghandaan ni Ben-Hur, kaya tinamaan siya sa dibdib. Nagtalasikan ang dugo at dumikit sa pader. Si Ben-Hur naman, napaatras at kinapa ang dibdib. Malaki ang sugat. Ramdam niya ang pagtulo ng dugo. Muli na sanang aatake ang kalaban. Mabilis na hinila ni Tereo ang binata, kaya hindi tinamaan si Ben-Hur. Sa halip na walan ng balanse ang nilalang at sumubsob sa lupa. Ginamit ni Christina ang pagkakataon. Paglapit niya, bigla na lang bumalikwas ang nilalang at dumipa ang kamay. Nanlilisik ang mga mata. Gigil na gigil ngunit lumuluha. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang nilalang na ikinagulat nilang tatlo. Umalis kayo. Nasa katawan kong espiritu ng Jin. Hindi ko kayang labanan. Tumahimik ka, traidor.
Hayaan mong ako ang gumabay sa katawan mo. Wika ni Goryo. Nagsasalita din ang Jin sa loob ng katawan nito. Hindi nakapagsalita si Christina. Halatang nabigla habang si Ben-Hur naman umatras at sinabing wag lumapit kay Goryo. Sa hindi malamang dahilan, biglang sumunggab si Tereo. Ngunit kapareho ng sinapit ni Ben-Hur. Mabilis at walang kahirap-hirap itong pinabagsak ng kalaban. Mabuti na lang, hindi napuruhan at sa balikat lang tumama. Dahil kung hindi, siguradong mapuputol ang ulo ni Tereo. Anong ginagawa mo? Dapat hindi ka na sumunggab eh. Kaibigan namin siya. Napapasailalim siya sa sapi ng Jin. Wika ni Ben-Hur. Pasensya na. Kaya pala ubod ng lakas. Hindi ko naintindihan kaagad. Kaya sinubukan kong umatake. Wika ni Tereo. Habang si Christina naman, sa pagkakataong ito ay walang maisip na gagawin. Sa tingin niya, kaya niya ang nilalang. Ngunit ang ikinakabahala niya ay ang kaibigang si Goryo. Napakautak naman. Nakuha pang gamitin yung kahinaan namin. Goryo, naririnig mo ba ako? Hanggat kaya mo, huwag ka magpapadaig sa kanya. Lumaban ka! Wika ni Christina. Maya-maya pa, bigla na lang silang nakarinig ng halakhak. Tawa na tila naaaliw sa mga nakikita. Hanggang pa isa-isang naglabasan mula sa dilim. Walang iba kung hindi si Renzo. Sumunod naman sa paglabas si Edel at Sareno. Kumusta, Bini? Pasensya na. Kinakailangan ko mag-espiya. Napag-alaman ko na may malakas na babae. At masasabi kong lagpas ka pa sa bantugang antingerong si Kaloy. Ito ang anak niyang itinilaga ni Warlito na magkaroon ng basbas mula sa mga sugo na magiging taga-supil ng kasamaan. Na siyang biniyayaan ng walang kapantay na lakas sa lupa mula sa mata ng agila. Nagmumukod tanging gamit na kayang diktahan ng lahat ng mamot siya na makikita sa kalikasan. Ayos ah. Namamangha ako sa Diyos niyo ah. Gumagawa ng kasangkapan para labanan yung kasamaan. Markado na kita eh. Alam ko na lahat ng ginagawa mo. Hindi may pagkakaila dahil sa wakas. Nakita ko yung kahinaan mo. Hindi mo kayang saktan yung ginawa kong halimaw. Pasalamat yung pamilya nito. Nabigyan ng malakas sa poder yung paligid ng bahay. Dahil kung hindi, siguradong patay na yung mag-ina niyan eh. Hoy Jin, yung nakasanib sa katawan, gawin mo yung gusto mo. Patayin mo silang lahat. Wika ni Renzo. Umangil ng nakakakilabot ang Jin. Naglakad papalapit kay Christina. Ganon na lang ang agam-agam ng dalaga na harapin ang nilalang. Naisip niya ang pangako, pati na din ang pamilya ni Goryo. Hindi niya kayang saktan dahil sinasapian lang ito ng demonyo. Hindi naman mapakali si Ben-Hur. Hindi niya alam ang gagawin. Sumigaw ang binata at pinapatras si Christina. Hanggang sa nakaisip ng paraan ng dalaga, plano niyang sugurin at patayin kagad si Renzo. Alam niya sa sarili na sa oras na mapatay si Renzo ay basag na ang presensya ng Jin. Nang ilang distansya na lang ang gabunan, mabilis siyang kumabig sa gilid. Kagad na tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Renzo. Sa puntong ito, nakita siya ni Ben-Hur. Kagad namang nakuha ng binata ang gustong gawin ng dalaga. Mabilis siyang bumalikwas. Sinabayan si Christina upang kahit papano masuportahan ito kung sakaling umatake si Sareno at Edel. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makalapit ang dalawa kay Renzo, bigla na lang humarang sa harapan nila ang Jin. Sa isang iglap lang,
Nakalipat kagad ito ng pwesto. Bagaman nagulat si Christina, nagawa pa rin niyang pagandaan ang atake ng Jean. Dumapa ang dalaga. Dumiretso at inambahan ng malakas sa pagsuntok si Renzo. Ngunit bigla na lang itong naudlot. Nang hilahin ng Jean ang buhok at nilampaso sa lupa si Christina. Hindi nakagalaw si Ben-Hur. Pinagmamasdan niya ang kaibigan na paulit-ulit na hinahampas sa lupa ng kalaban. Habang si Renzo naman, umupo sa bato at nakadekwatro. Ayon kay Renzo, kung may ubod ng lakas, meron din namang ubod ng utak. Walang sino mang makakalapit sa kanya habang buhay ang alagang Jean. Nakawala naman si Christina. Inambahan niya ng pag-atake ang gabunan na si Goryo. Ngunit bigla na lang natigil ang dalaga nang makitang lumuluha ang mga mata nito. Alam ni Christina, lumalaban si Goryo sa pagsapi ng Jean. Kontra sa loob nito ang ginagawa. Bagaman galit, nanaig sa kanya ang awa. Ano pang ginagawa mo, Iya? Huwag mo kong isipin. Alam kong ako ang dahilan kung bakit ka napipigilan. Kalimutan mo na ang pagpapagaling sa akin. Ang mahalaga ay mapuksa niyo ang kalaban. Dahil kapag nangyari yon, maliligtas na ang pamilya ko. Wika ni Goryo. Muling nagsalita ang Jean. Ang kailangan ng tao. Awa! Hangal ka ba, Goryo? Sa tingin mo, sasaktan ka ng babaeng to? Wika ng Jean. Napakaamo ng mukha ng gabunan. Ngunit tila baliw kong kumilos. Lumaban ka lang, Goryo. Tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Wika ni Christina. Sumigaw naman si Ben-Hur na huwag magpadaig sa awa. Isipin na lang ang pagbuwis ng buhay ni Goryo para sa kapakanan ng nakararami. Umiyak si Christina ng mga sandaling iyon. Habang si Tereo naman, nakabalik na ang lakas ng katawan. Naghilom na ang sugat. Maging si Ben-Hur, naghilom na din ang mga sugat. Ngunit wala silang nagawa kung hindi manood na lamang. Ay, ano pang inaantay mo, Jean? Tapusin mo na. Nagmamadali tayo. 3 na sa pangkat natin ang napabagsak ni Kaloy. Nalupig na rin si Ingo at si Estong Bakal. Malapit na silang makarating dito. Wika ni Renzo. Nang marinig ito ni Christina, tila gumaan ang loob ng dalaga. Alam niya sa sarili na patuloy si Tatay Kaloy sa pagsugpo sa iba pang pangkat. 3 na ang napabagsak. At tama si Renzo, maaaring malapit na ito sa lugar. Pasensya na. Lumalaban ang gabunan habang nasa loob ako ng katawan. Napipigilan niya ang gusto kong gawin. Wika ng Jean. Akmang susunggabido sa dalaga. Ngunit bigla na lang humarang ang tikbalang na may gintong buhok. Nagulat si Christina. Ang buong akala niya ay manonood lang ito at hindi manghihimasok sa labanan ng mga tao. Alam kong nahirapan ka, dalaga. Ako na ang bahala. Wika ni Keron. Teka, sandali lang. Huwag mong sasaktan si Goryo. Tugon ng dalaga. Hindi ubra sa akin ng demonyo. Ipapaintindi ko sa'yo na kaya kong patayin ng Jean. Kaya kong pumasok sa espiritual na katangian ng tao. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kaibigan mo. Ako nang bahala sa kanya. Nang may maitulong naman ako kaysa nanonood lang. Sige na, kumilos ka na. Wika ng tikbalang. Lumapit naman si Ben-Hur. Hinila si Christina at sinabing hayaan na ang tikbalang. Malakas ito ayon kay Tereo. Akmang susundan siya ng Jean. Mabilis na humarang ang haring tikbalang. Dito na tuluyang nakalapit sila kay Renzo
habang si Edel at Sereno tila nabahag. Biglang nabalisa ang muka. Tatakbo na sana ang mga ito, namumutla at hindi mapakali. Kahit anong gawin ng Jean, sagabal sa kanya ang tikbalang. Hindi man lang makalapit dahil sa tuwing aamba ng pagsakmal, binabangga ito ng haring tikbalang. Hoy, Yulupong! Asa na yung pinagmamayabang mo kanina? Wika ni Ben-Hur. Hindi kumibo ang kalaban. Napakaseryoso ng muka at tila hindi natitinag. Samantalang nagtangka namang tumakas si Edel at Sereno. Nagudyat ng tango si Cristina kay Tereo. Mabilis na hinabol nito ang dalawa. Hoy, ikaw! Asa na yung yabang mo? Wala ka bang huling sasabihin? Hindi ka nasisikatan ng araw. Ikaw ang punot ugat kung bakit nangyari ang lahat ng to. Wika ni Ben-Hur. Nanatiling tahimik si Cristina sapagkat alam niya sa sarili na may lakas na itinatago si Renzo. Patunay ang paghihirap nila bago nila makarap ang tao. Kung kanina, naging desperado siyang mapatay si Renzo. Ngayon naman, imbis na may gawin si Cristina, pinili niyang pag-aralan ng kalaban. Hindi gumagalaw. Walang salitang binibitawan. Ilang segundo lang napapitlag si Cristina sapagkat tumakbang paabante si Renzo. Ngumiti ito ng malademonyo. Hindi naman gumagalaw si Cristina. Hinayaan niya lang lumapit sa kanya si Renzo. Bigla itong huminto at nagsalita. Mautak. Yan ang alam nyo patungkol sa akin, di ba? Minamalit nyo yata ako eh. Ikaw naman, binata. Ang angas mong magsalita. Hindi ka naman kagwapuhan. Tingin mo ba, titingalain akong pinuno kung mahina ako? Hangal. Kahit nasaan yung aswang ka, kaya kitang patayin. Wika ni Renzo. Nang mga sandaling ito, napansin ng dalaga na kumabig ang isang paa ng kalaban. Indikasyon na may gagawin itong malakas sa pag-atake. Kaya naman bago ito maganap, inunahan niya ito. Mabilis niyang sinuntok ang dibdib. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ng dalaga nang saluhin na Renzo ang kamao. Marahan pa itong inikot, kaya napadaing ng malakas si Cristina. Napilitan siyang sumabay sa pag-ikot ng kamay upang hindi ito mapali. Habang si Ben-Hur naman, bagaman nabigla sa pangyayari, sumunggab ito papalapit kay Renzo. Sinakmal niya ang liig. Tinamaan ng binata, ngunit nanlaki ang mga mata ni Ben-Hur dahil hindi ito tinatablan. Maging ang kinalalagyan ng kalaban, hindi man lang umusog kahit kaunti. Siguro, ulitin mo yung ginawa mong atake. Wala akong nararamdaman eh. Wika ni Renzo. Nang marinig ito ng binata, nagpantig ang tenga ni Ben-Hur. Ngunit tila wala siyang pangtapat sa lakas ng kalaban. Nakita niyang hirap na si Cristina dahil hindi binibitawan ni Renzo. Kasabay nito, napansin ni Ben-Hur na bumubuka ang bibig ng kalaban. Indikasyon na gumagawa ito ng orasyon. Habang ginagawa ito ni Renzo, nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Cristina. Maya-maya pa binangga ni Ben-Hur si Renzo. Napaatras ang kalaban. Hindi pa rin ito binibitawan si Cristina. Hanggang sa bigla na lang sumigaw ang dalaga. Kakaibang sigaw na tila may binabanggit na kataga, pero hindi ito maintindihan ni Ben-Hur. Sa pagkakataong iyon, tila nabigla si Renzo. Umatras at sa kauna-unahang pagkakataon, makikita sa muka na tila nabalisa. Teka,
Saan mo natutunan yung katagang yan? Tanong ni Renzo. Ang hindi alam ng kalaban, mula ito sa pangitain na pinapakita ng lolo. Patuloy ito sa pagbulong sa tenga ni Christina. Pinaghalong kataga na maski ang dalaga ay naguguluhan, kaya bigla na lang natakot si Renzo nang bigkasin niya ito. Pero hindi natitiyak sa sarili na isa itong uri ng orasyon na magpapatinag sa kampo ng dilim. Inunat ni Christina ang kamay. Biglang tinitigan ng masama si Ben-Hur. Ano bang ginagawa mo, Ben-Hur? Pinaninindigan mo yung batang lagari eh. Kinakagat mo, hindi nga tatablan yan. Wika ni Christina. Natakot ako eh. Nakita ko nahihirapan ka na. Alam mo namang ayoko makita ka nagkakaganyan eh. Wika ni Ben-Hur. Hindi na nagsalita pa si Christina. Umabante ng lakad at pinaulanan ng suntok si Renzo. Sa pagkakataong ito, nailagan ng kalaban ang ilan sa atake, pero may iilang nakakalusot at ubod ng lakas. Habang nangyayari ang laban, tumulong na din si Ben-Hur. Alam niya sa sarili na kapag wala siyang ginawa, patuloy siyang kukutsain ng kaibigan. Kaya kahit hindi kayang mapantayan ang lakas na Renzo, pinilit niyang labanan ito upang kahit papano isipin ng dalaga na meron siyang ambag. Bagaman maraming beses nang napatamaan ni Christina ang kalaban, tila hindi man lang ito napagod. Sa halip, habang tumatagal mas lalo itong lumalakas at hindi nila malaman ang mga susunod na kilos ni Renzo. Tila walang pupuntahan ang paulit-ulit niyang pag-atake. Huminto si Christina. Hinubad ang mata ng agila at nilagay sa kamao. Kasabay nito, inusal niya muli ang kataga sabay ihip. Maliban pa dyan, iba't ibang parusa, pangkitil at pambasag ang binigkas ng dalaga. Inihip niya ito sa kamao. Dama ni Christina ang pinaghalong lamig at init sa katawan. Dinig niya ang daloy ng dugo. Sobrang lakas ng pagtibok ng puso na tila ba sasabog na. Nang mga sandaling iyon, tila ba kumunot ang mukha ni Renzo at halata na tila nag-aalangan. Hoy Ben-Hur, mukha kang palamuti dyan ah. Kung kailan ako huminto, doon ka din hihinto. Kung kailan ako aatake, doon ka din kikilos. Wala ka bang ibang taktika? Mag-isip ka naman. Wika na Christina. Ako naman teka lang, napansin ko kasi habang tumatagal, lumalakas nga yung puwersa mo. Pumapangit naman yung ugali mo. Tugon ni Ben-Hur. Antayin mo akong matapos dito. Makakatikim ka talaga sa akin. Wika ni Christina sabay buwelo ng mga paa. Lumundag kasabay ng malakas na pag-amba ng suntok kay Renzo. Hindi naman gumalaw ang kalaban. Ngumiti pa ito na tila kaya niya ang gagawin ni Christina. Ngunit bigla na lang nawala si Christina sa harapan na siyang ikinagulat ni Renzo. Lumitaw ito sa gilid kasabay ng pagbitaw ng malakas sa suntok. Sa pagkakataong iyon, gaano man katibay si Renzo, kitang-kita ang lakas ng pagtama at pinsala niya sa kalaban. Nayanig ang buong katawan at halos sumabog pa ang muka. Tumilapon si Renzo at sumadsad ang muka sa lupa, kaya mas lalong lumala ang natamo nitong pinsala. Anak nang, kapag sa akin tumama yun, siguradong basag yung mukha ko. Wika ni Ben-Hur. Inaasahan noon ni Ben-Hur na hindi na makakabangon si Renzo. Kagad siyang lumapit upang tignan kung buhay pa ito. Nakita niya na unti-unting inaangat na Renzo ang katawan. Ngunit bumabagsak lang pabalik. Natakot pa ako sa sinabi mo kanina. Titingalain kang pinuno kasi malakas ka.
Pero naguguluhan pa rin ako eh. Nasaan ba yung matandang mangkukulam? Sa palagay ko wala naman eh. Baka ginawa mo lang para panakot. Tanong ni Christina. Hindi ko akalain na alam mo ang mga katagang yun Yon ang mga katagang nilikha ng lola ko. Siya lang din ang nakakaalam sa proseso. Ito ang orasyon na ginamit niya sa pagpatay kay Warlito. Nakakamangha na kaya mong isabay ang mga parusa, pangkitil, pati yung pambasag. Bueno, inaamin kong nagapi mo ako. Anumang oras pwede mo na akong patayin. Pero hindi pa tapos ang laban. Buhay pa ang maalamat na mangkukulam. Wika ni Renzo. Nagulat si Christina. Hindi dahil buhay pa ang mangkukulam, kung hindi dahil sa sinabi ni Renzo na kataga. Ayon sa kanya, ito yung binitawan niyang salita kanina na hindi niya maintindihan. Galing pala ito kay Purisima. Ang tanong, bakit nagpakita ito sa pangitain? Maaaring ang papatay sa inyo, yung mga kataga na kayo din ang may gawa. Kaya pala sobrang lakas eh. Kung iisipin, napaka-imposibleng matalo. Ngayon alam ko na kung bakit pinakita yon sa pangitain. At saka, hindi na kailangan patayin ka dahil kusa ka mamamatay. Paunti-unti nga lang, yan ang gusto naming mangyari sa'yo ni tatay. Maramdaman mo kung papaanong mamatay na dumaan sa matinding paghihirap. Nararamdaman ko ng panghina ng katawan mo. Ben-Hur, tanggalan mo na ng tangan yung isang to para may magawa ka naman. Hindi kumibo si Ben-Hur. Makikita ang takot ng titigan siya ni Christina. Mabilis na kinuha ng binata ang suot na kwintas na Renzo at inabot sa dalaga. Sumigaw naman si Renzo at sinabing hindi tangan ang kinuha nilang gamit. Sa halip, importanteng bagay na iniwan ng pamilya. Dagdag pa nito, huwag itong kunin sa kanya. Isama ito hanggang sa kamatayan. Nagtaka naman si Christina. Naramdaman niya ang lakas ng gamit ng mahawakan. Subalit bakit sinabi ni Renzo na hindi ito tangan? Nagsisinungaling yan, Christina. Kahit ako, kinilabutan ako sa kwintas na yan eh. Ngayon sasabihin niya hindi tangan. Siguradong may lihim yung gamit na yan. At kung ano man ang nasa isip mo, gawin mo na. Wika ni Ben-Hur. Nakikiusap ako. Sinuko ko na nga yung buhay ko eh. Inaamin kong nanalo kayo. Tinatanggap ko na ang kamatayan ko. Pero wag yung alisin sa katawan ko yung bagay na yan. Iniingatan ko yan. Wika ni Renzo. Nagkatinginan si Ben-Hur at Christina. Pinakiramdaman ng dalaga ang kalaban. Bagaman hirap na hirap, pero napansin nila ang pagngiti ni Renzo at ang kakaibang tingin. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa'yo. Talaga namang sentimental ang bagay na to eh. Lalo na't isa itong magandang alaala na bigay sa'yo ng ninuno mo. Pero pasensya ka na. Kakailanganin ko munang basagin bago ko ibalik sa'yo. Wika ni Christina, sabay usal at angat ng gamit. Hinampas niya ito ng malakas sa lupa. Tila nababaliw sa kakasigaw si Renzo. Pagkabasag ng gamit, bigla na lang lumamig ang buong paligid. Naglabasan ang mga kaluluwa. Maya-maya pa, bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang isang matanda na napakapangit ng muka. Kaluluwa lang ito. Nakalutang sa ibabaw kung saan naroon ang gamit ni Renzo na nabasag. Lola, pasensya ka na. Hindi ko naprotektahan yung gamit eh. Hindi ko po naprotektahan yung bigay nyo. Patawarin niyo po ako, Lola Purisima. Wika ni Renzo. Labis na nagtaka ang dalawa. Maliban sa pagiging tanga ng gamit, ang gabay pala nito ay walang iba kung hindi ang alamat na mangkukulam. Kagaya ng mata ng agila
na ginagabayan ng lolo na Christina. Dito lubos na naintindihan ng dalaga kung bakit napili ng lolo na gabayan ng gamit. Dahil may mga kaukulang kalaban pala ito na kapareho na isa ding Bertudes. Walang iba kung hindi si Renzo. Itinakda din ang binata na humawak ng malakas na tangan pero galing ito sa kadiliman. Habang yung matandang babae naman, nakangiti, nanlilisik ang mga mata pero unti-unting naglalaho. Kasabay nito, hindi na kumibo si Renzo at pagsuri ni Ben-Hur, wala na itong buhay. Linte. Kaya pala nananatiling buhay ang presensya ni Purisima. Dahil nasa loob pala ito ng gamit na Renzo. Siguradong kapag hindi natanggal at nabasag ang gamit, hindi titigil ang kasamaan niya. Maaaring mabuhay pa si Renzo at magpatuloy ang legasiya ng alamat ng mangkukulam. Mabuti na lang maisip mo yung Christina. Kahit papano, pinahanga mo ako Wika ni Ben-Hur. Hindi na nagsalita pa si Christina. Sa pagkakataong ito ay sobrang gaan ng pakiramdam. Wari ba na bunutan ng tinik sa lalamunan? Sa wakas ay naginhawaan din ng maluwag. Dagdag pa ni Ben-Hur. Tapos na ang laban, pero hindi tiyak ang dalaga kung ano ang ginagawa ng ama sa ngayon. Pinuntahan nila si Goryo. Nakasandali ito sa puno at ang daming pasa sa katawan. Pinatulog ko na lang kaysa gulpin. Baka hindi na makayanan ng katawan niya. Ang tagal niyong mapuksa ang mangkukulam. Pero maayos na siya. Sa tingin ko, wala na ang gin sa katawan niya. Hindi ko na maramdaman. Wika ni Haring Giron. Maya-maya pa nagdatingan na ang mga gawi-gawin, pati na din ang mga lamang lupa sa panig ng mga tao. Makikita ang tuwa sa mukha ng mga ito. Nagbunyi ang mga gawi-gawin at nakakaaliw tignan. Yung mga mandirigmang walog, nakakapagtakang kasama ito ng mga engkanto, tila magkakaibigan at walang bangayan sa isa't isa. Ang sabi ni Guras, bigla na lang nahinto ang laban ng mga walog para itong wala sa sarili at napatanong pa kung bakit sila naroon sa lugar. Siguradong napasailalim sila sa kapangyarihan ni Renzo. Siya lang din pala si Purisima. Nasa tangan niya ang gabay na alamat na mangkukulam. Basag na. Nanalo tayo sa laban. Makakabalik na kayo sa mundo nyo. Pero wag niyong kakalimutan, may lugar na kung tawagin ay Kulisong na minsang naging tirahan nyo para makaiwas sa gulo. Pananatiliin nating banal ang lugar na yon at protektado. Wika ni Christina. Matapos nun, isa-isang naglaho ang mga lamang lupa. Ngumiti ang mga walog sa kanya bago tuluyang maglaho. At yung mga gawi-gawin, ang sabi ng mga ito, hindi na sila babalik sa mundo ng mga engkanto. Mananatili na lamang sila sa lugar. Ito ang lugar na itinatag ni Warlito para sa kanila bilang pagtanaw ng respeto at pagpapasalamat. Bibigyan nila ng halaga ang mga naiwang alaala ni Warlito. Pagkatapos nun, naglaho na ang mga nilalang. Si Tereo naman, biglang dumating bitbit ang mga ulo ni Edel at Sareno. Ang sabi nito, tiniyak niya na hindi na mabubuhay pa ang dalawa. At sinabi naman ni Ben-Hur na kailangan itong sunugin. Ikaw nang bahala dyan At saka si Goryo, pakidala na lang din sa pamilya niya. Halika na, Christina. Wika ni Ben-Hur. Tumango naman si Goryo. Mabilis sa pinuntahan ang walang malay na katawan ni Goryo at binuhat. Maya-maya pa, sinabi ni Tereo na bibisita na lang siya sa tahanan ni Christina kapag nagkaroon ng panahon. Hoy, bakit nakatulala ka dyan? Hindi ka ba uuwi? Magpapabuhat ka ba? Parang nagustuhan mo yung sumasakay sa akin
Wika ni Ben-Hur. Matapos magsalita, hindi napagandaan ng binatilyo ang sampal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gaanong malakas. Wag mo nga akong pinangungunahan, alam ko ang gagawin ko. Inaantay ko baka dumating si Tatay Kaloy. Tugon ni Christina. Hindi na yun pupunta dito. Alam nung tapos na yung laban eh. Hindi na magpapakahirap yun na umakyat pa ng bundok. Uwi na lang yun. Aantayin ka sa bahay. Hindi mo ba naisip yun? Ilang beses mo na ako nasampal ah. Di na ako natutuwa sa ginagawa mo. Diyan ka na nga. Aalis na ako. Wika ni Ben-Hur. Bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Hinabol ni Christina at nang maabutan, hinila niya ang kamay ng binata. Napaka-arte mo naman. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Mas maarte ka ba sa akin? Teka nga, sino ba yung sinasabi mong nagustuhan mong babae? Aminin mo na nga. Wika ni Christina. Bakit parang interesado ka? Wala, hindi na importante. Dami pa nitong sinasabi oh. Halika na, malapit na mag-umaga. Wika ni Ben-Hur. Habang naglalakad pababa ng kabundukan, hindi mapakali si Christina. Paulit-ulit niyang tinatanong ang binata, ngunit hindi naman siya sinasagot. Talagang pinagpipilitan mo pa yung tanong mo sa ganitong sitwasyon ha? Tignan mo banda doon. Nandun sila Tatay Kaloy. Bilisan mo na. Huwag kang pakupad-kupad. Wika ni Ben-Hur. Ayaw mong sabihin. Sige, magbabago uli yung ugali ko. Gugulping kita ng paulit-ulit. Nang mga sandaling ito, tumigil ang binata at marahang tinitigan si Christina sa mata. Christina, huwag ka na magtanong kung alam mo yung sagot. Wala namang ibang babaeng malapit sa akin Ikaw lang. Wika ni Ben-Hur. Ngumiti naman si Christina. Nauna ng lakad sa binata habang nagsasalita. Yun naman pala di wala nang problema. Pareho tayo ng nararamdaman. Natuwa si Ben-Hur sa sinabi nito. Nang makarating sila sa babaan, nakita nila si Tatay Kaloy ngunit wala na ang mga dagit. Ayon sa ama, lumisan na ang mga ito pagkatapos sumuko na mga kalaban. Si Commander Yanong naman, maraming sugat pero nagagawa pa ring tumayo. Samantalang si Belmonte ay putol na ang isang kamay. Dumaan sila sa lagusan ng Engkanto at nakarating kaagad sa bahay ni Christina. Nakapagtatakang naroon si Nanay Minda at ang nanay ni Ben-Hur na si Rebecca. Natuwa ang mga ito nang makita ang pamilya. Ayon kay Victor, dumating bigla si Huro. Lulan ang balitang nagtagumpay sila sa digmaan. Naging payapa ang mga sumunod na araw. Walang kaguluhan. Pero tuluyan ang bumalik sa pagiging manggagamot si Tatay Kaloy. At kagaya ng naipangako, pinagaling nito si Goryo sa pagkayanggaw. Si Christina naman ng mga sandaling iyon, 1 taon na lang tapos na sa sekundarya. Pero hindi iniwan ng dalaga ang karunungan. Si Ben-Hur naman, nagpagamot kay Tatay Kaloy upang maalis sa kanya ang pagiging aswang. Pero hindi na ito kayang gamutin ni Tatay Kaloy. Binigyan na lang ang binata ng payo na tanggapin ang pagiging aswang. Huwag mong iwan ang legasiya ng tatay mo. Kahit ano ka pa, tanggap kita bilang manugag. Diba, Christina? Kunwari ka pa. Kahit aswang to, gusto mo naman. Kagaya ko noon, kaya nga nagustuhan ko yung nanay mo Wika ni Tatay Kaloy. Ako naman baka may gawin po sa akin yan. Iba po yan mapikon, nakakatakot po. Tugon ni Ben-Hur.
Patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa. Ngunit nang tumagal, nagkatuluyan ang mga ito at dito na tumino si Christina. Nabiyayaan sila ng mga anak. Masayang namuhay at pinasok din ni Christina ang panggagamot. Kahit nakapagtapos na ng pag-aaral, hindi niya tinalikuran ang gampaning ibinigay sa kanya ng kalikasan. Tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. At dahil sa kadakilaan ng dalaga, maraming tao ang tumingala sa kanya. Kumalat ang pangalan niya hindi lang sa baryo, maging sa mga karatig probinsya. Patuloy siyang binansagan bilang babaeng Bertudes. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento, yung buong episodes ng Babaeng Bertudes. Isa to sa mga nakakatawang istorya na may malalim na mensahe na gustong sabihin para sa lahat ng nakikinig. Pero kagaya ng lahat ng manggagamot, lahat sila ay inaalay ang buhay para sa kapakanan ng ibang tao. Naway pagkuhaan natin ng inspirasyon ng kwento. Muli maraming salamat. Paalam.